Celebox. Si Paul Mendoza ay nagsumikap ng biglang iwan ng babaeng minamahal niya. Si Isabel Alegre ay ang ex-girlfriend ni Paul na nang iwan sa kanya. Dahil sa takot na mapahamak ang lalaki, pinili niyang iwan ito. Ngunit hindi niya alam na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Si Max. Pagkalipas ng ilang taon, muling nagtagpo ang landas nila sa airport nang lapitan ni Max si Paul upang humingi ng tulong para mahanap ang kaniyang mama. Imbis na sabihin kay Paul ang totoo, pinili ni Isabel na itago ang katotohanan. Akala ni Isabel ito ng huling pagkakataon na magkikita sila. Pumasok si Isabel sa hotel na pagmamay-ari ni Paul bilang isang housekeeper. Pilit niya mangiwasan si Paul ngunit ang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan upang magtagpo sila. Magagawa kayang itago ni Isabel ang tungkol sa tunay na tatay ni Max? Matutuloy bang naudlot na pag-iibigan ni Paul at Isabel? Ano ba, David? Halos isang oras na kitang hinihintay. Wala ka pa rin. Meron pa akong meeting. Sinabi ko naman sa'yo yan. Ayoko nang nalilita ko. Magkukumit na lang ako papunta dyan sa hotel. Huwag mo na akong sunduin. Naiinis na bulyaw ni Paul sa kanyang driver. Si Paul Mendoza ay 28 taong gulang. Ang panga niya ay malapad at matangos naman ang kaniyang ilong. Mapupungay rin ang kaniyang mga mata at kayumanggi ang kaniyang kulay. Medyo kulot ang kaniyang buhok. Matangkad siya at may matipunong pangangatawan. Si Paul ay isang bilyonaryo na may-ari ng napakaraming hotels sa iba't ibang panig ng bansa. Tumayo siya at kinuha ang kaniyang maleta ng may batang lalaki na lumapit sa kanya. Pansin niyang nangingilid nitong luha at ang takot sa mga mata nito. Manong, tulungan niyo po ako. Hindi ko po mahanap ang mama ko. Kanina ko pa po siya hinahanap. Si Max Alegre, 8 taong gulang. Mataba ang kaniyang pangangatawan at kayumanggi ang kaniyang balat. Matangos rin ang kaniyang ilong at medyo kulot ang kaniyang buhok. Meron din itong dimple sa pisngi. Nanginginig ang boses ng bata dahil sa takot. May meeting kasi akong hinahabol, bata. Lapitan mo yung guard doon. Matutulungan ka niya. Pasensya ka na. Paliwanag ni Paul. Ngunit dahil sa takot na baka hindi niya na makita pa ang kaniyang nanay, umiyak ng malakas si Max. Pinagtinginan sila ng mga tao. Mama! Mama! Sigaw nito. Napakhamot na lamang sa ulo si Paul at nagdesisyon na ang tulungan ang batang nawawala. Bata, tama na. Baka isipin ng mga tao kung anong ginagawa ko sa'yo. Halika, pumunta tayo sa information counter para ipagbigay alam sa kanila na nawawala ka. Teka, ano bang pangalan mo? Max po. Sagot ng bata habang sinisinghot ang tumutulong si Pon. Kinuha ni Paul ang kanyang panyo at pinunasan ang ilong ni Max. Naku naman, anong klase ba yung nanay mo? Paano kanya mawawala ang butsyog-butsyog mo? Hindi mapigilan ni Paul ang pagkainis dahil malilate na siya sa kanyang meeting. Tumungo sila sa information counter upang ipag-alam ang patungkol sa pagkawala ni Max. Miss, pwede ko na ba siyang iwan dito? May meeting pa ako Late na ako ng 30 minutes. Sabi ni Paul sa dalagang personnel. Ngumiti naman ang dalaga. Yes sir, kami na pong bahala sa kanya. Na-announce na rin namin, baka mamay nandito na rin ang parents niya. Sagot ng dalaga. Tumayo naman si Max dahil sa narinig niya. Manong, huwag mo po akong iiwan mag-isa rito. Please, natatakot po ako. Kung sa normal na sitwasyon, aalis na lang si Paul na walang pag-aalinlangan pero nakaramdam siya ng awa sa bata. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo. Mukhang kailangan kong i-cancel ang meeting ko. Okay. Sasamahan na lang kita. Gumuhit ang isang ngiti sa labi ni Max at lumabas ang kanyang dimple. Napangiti rin si Paul dahil may naalala siya sa dimple na yon. Hindi ka ba nagugutom, Max? Tanong ni Paul sa bata. Bago pa makasagot si Max, tumunog na ang tiyan nito. Nagugutom na po ako. Nahihiyang sambit ni Max habang hawak-hawak ang kanyang mabilog na tiyan. Dito ka lang muna ha.
ibibili kita ng pagkain. Tumungo si Paul sa isa sa mga kiosk sa loob ng airport at binilhan si Max ng hamburger at soft drinks. Tuwang-tuwa naman si Max nang makita niya si Paul na may daladalang pagkain. Kumain ka muna habang hinihintay natin ang nanay mo. Bakas ang labis na saya sa mukha ni Max. Salamat po, Manong. Paborito ko po yung hamburger. Sabi ng bata sabay kagat sa hamburger. Halos mga lahati ito sa unang kagat pa lang. Parehas pala tayo, Max. Paborito ko rin yan. Hinay-hinay ha, baka mabulunan ka. Habang abala si Max sa pagkain, may isang pamilyar na babae na lumalapit kay Paul. Malaki ang ngiti sa labi ng dalaga kaya naman napatayo si Paul at binuksan ang kaniyang mga bisig para tanggapin ang yakap nito. Ngunit nagmistulang hangin lang siya na hindi napansin ng babae. Dumiretso ito kay Max at niyakap ng mahigpit ang bata. Max! Mamamatay ako sa kaba. Akala ko hindi na kita makikita. Anak naman, hindi ba't sabi ko sa'yo huwag kang pupunta kung saan-saan? Si Isabel Alegre, 28 taong gulang. Meron siyang bilugan na mga mata, matangos na ilong at malalim na dimple sa kaniyang kanang pisngi. Hindi rin siya masyadong katangkaran ngunit kapansin-pansin siya dahil sa kaniyang mistisang kutis at balingkinitang pangangatawan. Siya ang nanay ni Max. Sorry po, Mama. Buti na lang po tinulungan ako ng poging Manong. Binilhan niya rin ako ng hamburger, Mama, oh. Gusto mo, Mama? Hati tayo? Napangiti naman si Isabel dahil kapiranggot na lang ang hamburger na hawak ni Max. Pero gusto pa siyang hatian ito. Wag na anak, busog na ako. Sana yung Manong na tumulong sa'yo. Napakabait naman niya. Yan po sa likod mo, Mama. Yan oh. Turo ni Max at humarap si Isabel at nakita niyang isang pamilyar na muka. Halos manigas siya sa kinatatayuan niya. Paul? Halos marinig ni Isabel ang tibok ng puso niya dahil sa sobrang lakas nito. Nanuyuri ng kanyang mga labi at napalunok siya. Ngumiti naman si Paul at lumakad papalapit kay Isabel. Isabel, long time no see. Tinignan ni Isabel si Paul mula ulo hanggang paa. Halos hindi niya na makilala ito sa laki ng kaniyang pinagbago. Ang laki ng pinagbago mo, Paul. Big time ka na. Ngumiti naman si Paul. Hindi niya na maalala kung kailan siya nakaramdam ng ganong klaseng saya. Ano ka ba, Isabel? Ako pa rin naman yung Paul na nakilala mo. Natawa naman si Isabel. Ano ka ba? Ang layo mo na doon sa Paul na nakilala ko. Ang emo mo kaya dati. Lagi kang nakaitim na t-shirt o kaya checkered na long sleeves kahit na tirik ang araw. Tapos nakaitim na skinny jeans at naka-sidebangs pa. Namula ang mukha ni Paul dahil sa hiya sa sarili. Mukha pa akong mabaho nun, Isabel. Nakiuso eh. Pero ngayon, aba, naka-suit and tie, black shoes at business cut. Pero kulot pa rin. Ikaw, hindi pa rin nagbabago. Parang hindi ka tumatanda. Isabel, napakaganda mo pa rin. Sabi ni Paul at namula naman ang mukha ni Isabela. Bulero ka pa rin, Paul. Akala ko pag nakita tayo ulit, hindi na tayo magpapansinan eh. Yun nga din ang inakala ko. Ang tagal kitang hinanap. Dito lang pala kita makikita sa San Fernando. Oo. Bago lang ako rito, Paul. Meron kasing in-offer na trabaho dito eh. Sabi ni Isabela. Hindi mo ba hinahandle yung businesses ng daddy mo? O sosyo ni Paul? Ha? Hindi. Hindi naman talaga ako mahilig sa negosyo, hindi ba? Napatitig naman si Paul kay Max. Si Fred ba ang papa ni Max? Napakunot naman ang noo ni Isabel dahil sa tanong ni Paul. Sinong Fred? Nagtaka si Paul sa tanong ni Isabel sa kanya. Si Fred, yung manliligaw mo. Hindi ba botong-boto yung daddy mo sa kanya kaya nga pinaghiwalay nila tayo? Hindi ba kayo nagkatuluyan? Napabikit si Isabel at napabuntong hininga. Oo, si Fred. Hindi kami nagkatuluyan noon. Sagot ni Isabela. Sino pala ang daddy ni Max? Napakamot naman ang ulo si Isabela. Kahit naman sabihin ko sa'yo hindi mo siya kilala.
Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, merong isang lalaki ang lumapit. "Max!" Sigaw ng lalaki. Mabilis namang tumakbo si Max at niyakap ang lalaki. "Dada!" Masayang sigaw ni Max sabay yakap kay Wendell. Si Wendell ay 28 taong gulang at ang gay best friend ni Isabela. Matangkad ito, matipuno ang pangangatawan, nakasuot ito ng pink t-shirt at tight pants. Pumunta siya sa airport para sunduin sina Isabel at Max. "Siya ba yung daddy ni Max?" Tanong ni Paul kay Isabela. "Ah, oo, si Wendell. Siya ang daddy ni Max." Habang karga-karga si Max, napakunot ang noo ni Wendell kay Isabela. "Mars!" Siniko naman ni Isabel si Wendell para mahinto ito sa pagsasalita. "Yes, love. Gutom ka na? Tara, umalis na tayo. Dala mo ba yung car natin?" Napakamot ng ulo si Paula. "Sige, aalis na ako, Isabel. Nice meeting you, Wendell." Nice meeting you din, bro." Paalam ni Wendell kay Paula. Pagtalikod ni Paul, sumimangot si Wendell kay Isabela. "Talaga, Mars? Daddy ni Max? Nakalimutan mo bang parehas tayong may matres? Pag hindi mo type yung lalaki, ipasa mo sa akin. Ang gwapo pa naman nun, in fairness." Si Paul yun, ang totoong daddy ni Max. Habang nasa sasakyan, hindi naman matigil sa pagsesermon si Wendell kay Isabela. Mahimbing namang natutulog si Max. "Lukarit ka talaga? Ba't hindi mo sinabi sa kanya na siya ang tatay ni Max? Kailan mo ba paniniwalain yung anak mo na si Batman ang tunay niyang tatay?" Naiinis na bulyaw ni Wendell sa kaniyang kaibigan. "Hindi ganun kadali yun, no? Paano kung may pamilya na pala siya? Di nakawasak pa ako ng pamilya." Sagot naman ni Isabela. "Karapatan ni Max na malaman kung sino ang totoo niyang tatay, Isabel. Ewan ko ba sa'yo? Ba't ba kailangan mo maglaho na parang bula? Ang gwapo-gwapo ng daddy ni Max." "Hindi ba kunento ko na sa'yo yung nangyari? Ayaw ng daddy ko sa kanya dahil mahirap lang si Paul dati. Tapos pinagbantaan ako ni daddy na pag pinagpatuloy ko pa yung pakikipagkita kay Paul, ipapapatay niya raw siya. Tapos nung nakipaghiwalay ako kay Paul at pumunta ng US, hindi ko alam na buntis na pala ako." "Ano ba yung love story mo, Mars? Pwede ng pampelikula. Bakit nung namatay yung daddy mo, hindi mo hinanap si Paul? Nagtago-tago ka pa. Yan tuloy, nakita ka." Napabuntong hininga si Isabel dahil sa sinabi ni Wendell. "Nung umuwi ako ng Pinas, hinanap ko siya pero hindi ko na nakita. Lumipas ang mga taon, nahiya na ako sa kanya. Bumagsak lahat ng negosyo ni daddy. Halos wala nang natira sa mga properties namin. Kinailangan ko pang mamasukan bilang waitress dahil hindi naman ako nakatapos ng kolehiyo. Tapos nandyan pa si Max. Buti nga nagkakilala tayo nun sa restaurant eh." Napangiti si Wendell habang inaalala ang una nilang pagkikita nila ni Isabela. "Alam mo, Mars, nung una tayong nagkita, inis na inis talaga ako sa'yo. Ang ganda-ganda mo kasi, nakakainggit. Pero nung nakita kita na nagwe-waitress habang karga-karga mo si Max, naawa talaga ako sa'yo. Kulang na lang ilagay mo yung tray sa ulo mo eh." "Kung wala ka nga nun, Mars, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Buti nandyan ka para tulungan ako. Halos wala na rin akong sinasahod nun dahil ang dami ng plato na nababasag ko eh. Alam mo, Mars, may mga panahon din talaga na natakot na akong magbasa ng text mo. Pag nag-text ka na ng Mars, alam kong pautang na ang kasunod niyan." Tumawa ng malakas si Isabela. "Sira ka talaga. Mababayaran din kita sa mga utang ko sa'yo, no?" "Nako, kung ako sa'yo, sasabihin ko doon kay Paul na siya ang totoong tatay ni Max. Mukhang mayaman, Mars. Siguradong mababayaran mo ng mga utang mo sa akin." Ayoko nang guluhin ang buhay ni Paul, Wendell. Paano kung hindi niya tanggapin si Max? Baka ipamukha niya pa sa akin yung pang-iiwan ko sa kanya. "Ikaw talaga. Sige, gawin mong telenovela ang buhay mo." Sa tingin ko naman, yun ang huling pagkakataon na magkikita pa kami ni Paul. Sambit ni Isabela. Seryoso ito habang nakatingin sa mga buildings na nadadaanan nila. "Siya nga pala, housekeeping lang talagang bakanting trabaho sa hotel ngayon. Sabi ni ate, okay lang ba talaga sa'yo, Mars?" Ani Wendell. Ngumiti naman si Isabela. "Oo naman,
Malaki nga yung sahod dun sa hotel kung saan ako ipapasok ng ate mo. Siguradong malaking matutulong nun sa amin ni Max. Kaso ang kwento ni ate, medyo suplado raw ang boss nila doon. Kung gusto mo, dun ka na lang sa akin sa bar magtrabaho. Naghahanap kami ng waitress. Alam mo namang ayoko nang nagtatrabaho sa bar. Lagi akong pinagkakamalan na hostess. Doon na lang ako sa hotel. Mas okay pang magkuskus ng inidoro kesa mabastos na naman ng lasing. Hayaan mo, Mars. Pag kinuha na ako ni Richard pa Australia, isasama kita. Biro ni Wendell. Nako, mga 2 years mo na yung sinasabi, Mars. Hanggang ngayon drawing pa rin yung Australia mo. Baka mauna pa tayong maikasal bago kayo magkita ng Richard mo na yan eh. Ew, dadi-dadihan lang ako ni Max pero ayokong maging asawa mo, no? Hindi tayo talo, Mars. Kinabukasan, tumungo si Isabel sa hotel para makita at makausap ang hotel manager. Maayos niyang itinali ang kanyang buhok sa likod at nagsuot ng simpleng puting blouse at itim na pencil skirt. Kinakabahan man, nanatiling maayos ang kanyang tindig. Ikaw na ba yung nirecommend ni Esther na papalit sa kanya sa housekeeping? Si Luce Vergara ay ang hotel manager sa Sabel Hotel. Nasa 50 anyos na ito. Laging nakaayos ang buhok, laging naka-cross arms at kilala sa pagiging istrikta. Madalang lang itong ngumiti at tila laging nanunukat ng pagkatao ang mga tingin nito. Opo, madam. Ako po si Isabel Alegre. Magandang umaga po. Magiliw ang ngiti ni Isabel sa kanyang bagong boss. Tinignan siya ni Lucy mula ulo hanggang paa na para bang iniinspeksyon ang kanyang buong pagkatao. Sigurado ka ba na may alam ka sa housekeeping? Sa totoo lang mas mukha kang front desk. Malakas ang dating mo, kaya lang puno na ron ngayon. Nag-aalangan si Isabel sa saglit na katahimikan. Ayaw niyang masayang ang pagkakataon, kaya agad siyang nagsalita para patunayan na karapat-dapat siya sa posisyon bilang housekeeper. Nako, madam, marunong po ako sa gawaing bahay, lalo na sa paglilinis. Sanay po ako sa pamamalansya, paglilinis ng banyo, at kahit pagpupunas ng sahig. Kaya ko pong gawing parang bagong mga kwarto. Kahit yung pool area po, kaya kong linisin. Promise po yan. Binuksan ni Lucy ang folder sa harapan niya at muling tiningnan ang resume ni Isabela. Ilang segundo siyang tumahimik bago nagsalita. Base sa resume mo, may ilang taon ka ring nagtrabaho sa 2 hotel sa Maynila. So, hindi ka nabaguhan. Sige, bumalik ka bukas ng umaga. May uniform ka na rito. Dito ka na lang magbihis para hindi na mag-abala pa sa bahay. Ay, salamat po, madam. Salamat talaga. Hindi po kayo magsisisi. Bahagyang tumango si Lucy at muling bumalik sa kanyang mga papeles. Lumabas naman si Isabel sa opisina na may ngiti sa labi. Napatingin siya sa paligid. Elegante ang labi, makintabang mga sahig at mamahalin ang mga kasangkapan. Hindi niya na maalala kung kailan siya huling nakapasok sa ganitong kagandang lugar. Habang pinagmamasdan niya ang interior ng hotel, may bigla ang tumawag ng kaniyang pangalan mula sa di kalayuan. Isabel! Napalingon si Isabela. Nagulat siya nang makita si Paula. Nakasuit and tie, maayos ang ayos, at may kasamang 2 lalaking mukhang bodyguard. Tumakbo ito papalapit sa kanya. Hindi maitago ang saya nito na muli niyang nakita si Isabela. Paul, anong ginagawa mo rito? May pagkagulat sa tono ni Isabela. Hindi niya inaasahang makikita ang binata sa lugar na ito. May meeting lang ako rito sa hotel. Business meeting. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Guest ka ba? Nagbabakasyon kayo? Sandaling natigilan si Isabela. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang totoo. Kaya pinili niyang magsinungaling. Oo, guest ako. Actually, pa-checkout na rin kami ngayon, kaya nandito ako sa lobby. Bahagyang tumango si Paula. Talaga? Kasama mo sina Max at si... Ano ngang pangalan ng asawa mo? Si Wendell, hindi ba? Nagdalawang isip si Isabel bago sumagot. Oo. Nasa sasakyan na sila. Ako na lang ang naiwan para mag-ayos ng mga gamit. Naglakad na si Isabel. Halatang gusto nang umiwas. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, marahan siyang hinawakan ni Paul sa braso. Paul, bakit?
Napahinto si Isabela. Kinabahan siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang naramdaman niya ang pagnanais na makausap at makasama pa si Paul ng mas matagal. Namiss lang kita, Isabel. Ang tagal na nating hindi nagkita. Pwede ba kitang maimbitahan sa dinner mamaya? Isama mo sina Max at Wendell. Sandaling natahimik si Isabela. May bahagi sa kanya na gustong pumayag, pero alam niyang delikado. Baka mabuko siya sa kasinungalingan niya. Busy kasi ako, Paul. May mga kailangang ayusin sa bahay. Next time na lang siguro, ha? Nagkibit balikat si Paul at tumango. Sige, naintindihan ko. Pero sana, next time, ha? Gusto ko lang talagang makabanding si Max. At ikaw na rin. Sige, Paul. Salamat, ha. Mauna na ako. Baka hinihintay na nila ako eh. Ingat ka. Naglakad na si Isabel palayo kay Paul pero ramdam pa rin niya ang init ng paghawak ni Paul sa kanyang braso. Naiwan si Paul na nakatanaw sa kanya, habang si Isabel naman ay nagmamadaling lumayo. Noong sumunod na araw, bago pa makapasok si Isabel sa trabaho niya, maagang pumunta si Wendell sa inuupahan niya. Dala-dala ang isang balita. Si Paul ang may-ari ng Sabel Hotel? Hindi makapaniwala si Isabel sa ibinalita ng kaniyang kaibigan. Ang kaniyang ex-boyfriend na emo lang noon ay multi-billionaire na ngayon. Oo, Mars. Bilyonaryo na ang daddy ni Max. Napaupo na lamang si Isabel dahil sa kanyang nalaman. Paano nangyari yon, Mars? Nangangala lang dati si Paul para may makain sila. Tapos ngayon, bilyonaryo na siya? Nakapangasawa ba siya ng mayaman? Hindi. Ang chika sa akin ni ate. Self-made billionaire daw si Paul. Pinaghirapan niya talaga kaya ganyan ang naabot niya sa buhay. Sa bagay, dati pa naman masipag na si Paul. Tsaka napaka-determinado. Pag may gusto siya, talagang ginagawa niya lahat. Makuha lang to. Tumaas ang kilay ni Wendell. Oh, tapos ikaw ang nandito. Pati pamasahe na utang mo. Bilyonaryo palang tatay ng anak mo. Sabihin mo na kasi ang totoo sa kanya. Mas lalong hindi niya dapat malaman na anak niya si Max Wendell. Paano kung kunin niya sa akin ang anak ko? Marami na siyang pera ngayon. Pwede niya nang gawin ang lahat para makuha sa akin si Max. Ikaw talaga ang nega mo. Paano kung maging happy family pala kayo kung sinabi mo sa kanyang totoo? Paano kung hindi? Tsaka hindi alam ni Paul na housekeeper ako sa hotel niya. Nung nagkita kami kahapon, ang sabi ko guest ako doon. Sa bagay, kung ako sa sitwasyon mo, yan din ang gagawin ko, Mars. Dati, Disney princess ka. Ngayon, tagalinis na lang ng inidoro. Yun siguro yung tinatawag na karma, Mars. Grabe kasi nga, mangmalit si daddy nung may pera pa kami. Tuloy, yung kaisa-isang anak niya. Naging ganito na lang. Tanggap ko naman ang nangyari sa buhay ko. Pero hindi ko ba alam? Nahihiya akong sabihin kay Paul ang totoo. Hindi ko kasi alam ang isipin niya pag nalaman niyang nangyari sa buhay ko. Baka pagtawanan niya lang ako. Napangiti naman si Wendell sa sinabi ni Isabela. Aba Mars, bakit masyado kang worried na malaman ni Paul ang tungkol sa'yo? Dahil ba sa mahal mo pa rin siya hanggang ngayon? Namula ang mukha ni Isabel dahil sa sinabi ng kaniyang kaibigan. Hindi ha? Hindi. Pero ang mukha mo, mas mapula pa sa lipstick ko. Ay, ang landi mo, Mars? Tumigil ka nga dyan, Mars. Baka marinig ka ni Max. Pagkatapos magasaran ni na Isabel at Wendell, pumasok na si Isabel sa trabaho niya. Nagpalit na siya ng uniform bilang housekeeper. Isabel, linisin mo yung room ni Sir Paul. Doon siya nag-i-stay sa presidential suite. Utos ni Lucy. Pagkarinig pa lang ng pangalan ni Paul, kumabog agad ang dibdib ni Isabela. Po? Sa kwarto ni Sir Paul? Oo nga pala. Hindi ko nabanggit sa'yo. Si Sir Paul Mendoza ang may-ari ng hotel na ito. Marami pa siyang ibang pagmamay-ari na hotel sa ibang bansa. Kaya naman ayusin mong trabaho mo, ha? Gusto niyang pulido ang paglilinis. Walang alikabok o kahit anong kalat ang matitira. Wala siya ngayon doon sa kwarto niya pero may mga CCTV ang bawat sulok ng hotel, Isabel. Parang nabunutan ng malaking tinik si Isabel nang malaman na wala sa kwarto si Paul. Hindi pa siya handa na malaman ng binata na siya'y housekeeper sa hotel nito. Opo, madam.
Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ang trabaho ko. Tumungo si Isabel sa presidential suite kung saan tumutuloy si Paula. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa laki ng kwarto nito. Meron pang panoramic view kung saan matatanaw ang dagat. Meron ring king-sized bed at walk-in closet. Nako, napakalaki naman ito. Mukhang aabutin ako ng kalahating araw para lang matapos linisin ng kwarto ni Paul. Pero in fairness, hindi naman masyadong makalat. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Napakasinop niya pa rin sa gamit. Lumapit naman si Isabel sa mesa sa kitchenette at nakita ang nasimot na cup noodles at isang baso ng kape. Inamoy niya ang kape. Si Paul talaga, ang yaman-yaman na pero 3-in-1 pa rin ang kape. Tsaka napakahilig pa rin niya sa cup noodles. Pinulot naman ni Isabel ang isang gamit na t-shirt na nakalapag sa kama ni Paul at inamoy ito. Nagbago nga lang ang amoy niya. Amoy mayaman na siya ngayon. Nalungkot si Isabel dahil tila hindi sila magtagpo ni Paul. Dati siyang mayaman at ito ang mahirap pero nagbago ng sitwasyon nilang dalawa. Nabitawan naman ni Isabel ang t-shirt na hawak nang biglang may pumasok sa kwarto. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at nilak niya ito. Si Paul ata yun. Bulong niya. Nakarinig siya ng mga yapak sa loob ng kwarto. Nako, bad timing talaga. Kung kailan naman nasa gitna ng meeting tsaka sumakit ang tiyan ko. Ani Paul habang nakahawak sa masakit na tiyan at nagmamadaling pumunta ng banyo. Hindi niya mabuksan ang pinto dahil nakalak ito. Malas, ba't nakalak tong pinto? Mabilis na kinuha ni Paul ang susi upang mabuksan ang pinto. Naghanap naman si Isabel ng pwedeng maitakip sa kanyang mukha para maitago ito. Sa sobrang taranta, kinuha niyang brief ni Paul na nakasabit sa pinto at mabilis niya itong sinuot sa kanyang ulo. Nabuksan naman ni Paul ang pinto at nagkagulatan sila. Sino ka? Ba't suot mo yung brief ko sa ulo mo? Magnanakaw ka no? Nataranta naman si Isabella. Hindi ako magnanakaw sir. Sa housekeeping ako. Paliwanag ni Isabella. Bakit suot-suot mo yung brief ko sa ulo mo? Miss, ano bang trip mo? Ano? Nabuhos yung chlorine. Allergy kasi ako dun, sir. Pag nakasingot ako ng chlorine, namamaga yung ilong ko. Kaya kailangan kong suotin to para hindi ko masinghot. Miss, alisin mo na yun sa ulo mo. Gamit na yan eh. Halos maluha-luha si Isabel sa kanyang narinig. Gustong-gusto niya nang alisin ang brief na nakatakip sa mukha niya pero ayaw niyang malaman ni Paul na siya yon. Sige sir. Mag-CR na po kayo. Aalisin ko na rin to kapag labas ko ng banyo. Babalik na lang po ako mamaya para maglinis. Enjoy yourself, sir. Paglabas ni Isabel ng banyo, mabilis niyang inalis ang brief sa ulo niya at lumabas siya ng kwarto ni Paul. Dahil sa sobrang pagkataranta, hindi niya namalaya na nadala niya pa ang gamit na brief ni Paul sa housekeeping station. Napansin naman ni Lucy na hawak-hawak ito ni Isabela. Isabel, kaninong brief yan? Namula naman ang mukha ni Isabel habang nakatingin sa brief. Nakita ko po dun sa hallway, madam. Nahulog yata ng isa sa mga guest natin. Dalhin mo yun sa Lost and Found station para maibalik sa may-ari. Yes po, madam. Pagtalikod ni Lucy, ipinasok ni Isabel ang brief sa loob ng bag niya. Balak niya sanang dalhin yon sa Lost and Found station pero nakalimutan niya. Gabi na nang makauwi si Isabel sa inuupahan niya. Mahimbing nang natutulog si Max habang nakaupo naman si Wendell at naghihintay sa kanya. Mars, mukhang pagod na pagod ka. Sabi ni Wendell kay Isabella. Napasalampak naman si Isabel dahil sa sobrang pagod. Ang dami ko lang nilinis na kwarto, Mars. Salamat sa pagbabantay kay Max, ha? Ano na lang kayang mangyayari sa akin kung wala ka? Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo, hindi ba? Nga pala, bibilhan na lang kita ng sardinas. Naubos na namin ni Max ang ulam eh. Pero marami pa namang kanin dyan. May barya ka bang pambili ng ulam? Wala na akong barya dito eh. Diyan sa bag ko, Mars. Pakikuha na lang. Sobrang pagod talaga ako eh. Sabi ni Isabel habang tinuturo ang bag kay Wendell. Binuksan naman ito ng kaibigan niya at nagulat sa nakita. Mars! Kaninong brief to?
Inamoy-amoy pa ni Wendell. Gamit na to ah! Ba't may gamit na brief sa loob ng bag mo? Umamin ka! Ano ka ba, Mars? Kay Paul yan. Nanlaki ang mga mata ni Wendell dahil sa kanyang narinig. Ikaw talaga, Mars? Kukurutin kita gamit ang nail cutter. Akala ko ba umiiwas ka kay Paul tapos ngayon dala-dala mo ang brief niya? Anong naganap sa inyo? Walang naganap, no? Ikaw talaga. Advance ka mag-isip. Sinuot ko lang yun sa ulo ko. Sinuot mo yung brief niya sa ulo mo? Anong klaseng fetish naman yan? Napabuntong hininga si Isabela. Mars, ikalma mo. Magpapaliwanag muna ako. Magpaliwanag ka talaga. Naku talaga. Baka bago pa malaman ni Max na daddy niya si Paul, magkaroon na siya ng kapatid. Hindi no. Naglinis kasi ako ng kwarto ni Paul kanina. Para hindi niya makita ang mukha ko kanina. Sinuot ko yan. Natawa na lang si Wendell sa pinagagawa ng kaibigan niya. Lukaret ka talaga, Isabel. Daig mo pa si Spider-Man sa pagdidisguise. Hay nako, bilhan mo na nga ako ng sardinas, Mars. Sumasakit ng tiyan ko sa gutom eh. Kung sinabi mo na lang sana kay Paul ang totoo, di ba ka binigay niya pa sa yung hotel niya? Ba't niya naman gagawin yon? Sa yaman ni Paul ngayon, siguradong maraming babae ang nakapalibot sa kanya. Ano namang laban ng isang housekeeper sa kanila? May Max kayo! Hindi ko naman gagamitin ng anak ko para lang mapalapit ako kay Paul. Sa maniwala ka man o sa hindi, hindi ako interesado sa yaman niya. Ano mang narating niya ngayon sa buhay, deserve niya yun, Mars. Aba, gutom na pero nagawa pang maglitanya. Bibilhan na nga kita ng ulam kung ano pang mga pinagsasabi mo dyan eh. Kinabukasan, maaga pang pumasok si Isabel sa housekeeping station para magpalit ng uniform. Nagulat naman siya nang biglang magsalita si Lucia. Isabela. Tawag ni Lucy kay Isabela. Ay, madam, nandyan po pala kayo. Bakit po? Tanong ni Isabel habang itinatali ang buhok niya. You did a great job yesterday. Nagustuhan ni Sir Paul ang paglilinis mo sa presidential suite. Kaya naman, nirequest niya sa akin na ikaw ang i-assign na maglinis ng kwarto niya. Nandoon siya sa room niya ngayon. Puntahan mo na lang. Ha? Hindi naman po sa pag-iinarte, madam. Pero baka po mas okay kung iba na lang ang palilinisin niyo sa presidential suite. Mas gusto ko po kasing maglinis ng mga restrooms. Mas challenging. Sabi ni Isabela. Napakunot noon naman si Lucia. No. Personal na request ka ni Sir Paul. Hindi ko siya pwedeng tanggihan. Pumunta ka na doon. Bilis na. Sambit ni Lucia. May pagkairita sa mukha ng manager. Wala nang nagawa si Isabel kundi sumunod. Nag-face mask na lamang siya bago tumungo sa presidential suite. Housekeeping po. Sabi ni Isabel pagkatapos mag-doorbell. Binuksan ni Paul ang pinto. Naka-bathrobe lang ito at kitang-kita niyang dibdib ni Paul na may muscles. Napalunok na lamang siya. Pasok ka, miss. Magbibihis lang ako tapos saalis na rin ako. Anyway, na-request ko kay Lucy na ikaw nang maglinis ng kwarto ko. Napakapulido mong magtrabaho. Walang bakas ng alikabok. Tumango lang si Isabela. Ayaw mong ipakita yung mukha mo kahapon. Tapos ngayon, ayaw mong magsalita. Okay ka lang ba? Umarte si Isabel na namamalat. Masakit po kasi ang lalamunan ko, sir. Naparami yata ang singhot ng chlorine kahapon. Pasensya na po, sir. Ngumiti lang si Paula. Okay lang. Pwede ka na magsimulang maglinis. Magbibihis lang ako. Habang naglilinis si Isabel, halos panakaw niyang tinitignan si Paula. 19 lamang sila noong naging boyfriend niya si Paula. Payat pa ito at emo pa ang itsura. Pero malinis ang binata sa katawan at laging mabango. Habang abala si Isabel sa pag-i-imagine, hindi niya namalaya na nakatitig na pala siya sa binata. Ba't nakatitig ka ng ganyan sa akin, miss? May dumi ba ako sa muka? Tanong ni Paul kay Isabela. Nagulat naman si Isabel at napansin ang necktie nito. Sir Paul, yung necktie niyo medyo maluwag ang knot. Okay lang ba kung ayusin ko? Sabi ni Isabel habang nakatingin sa necktie ni Paul. Sige, hindi kasi ako magaling talagang mag-necktie. Lumapit si Isabel kay Paul at inayos ang necktie nito.
Kanino ka pala natutong mag-ayos ng necktie? Kahit malit na detalye, napansin mo agad. Tanong ni Paul kay Isabel habang abala ito sa pag-aayos ng necktie niya. Sa daddy ko. Nagtaka naman si Paula. Daddy? Nagulat naman si Isabel sa nasabi niya. Daddy? Sugar daddy. Sa sugar daddy ko. Napangisi naman si Paula. May sugar daddy ka naman pala. Pero ba't kailangan mo pang magtrabaho bilang housekeeper? Pagkatapos maayos ni Isabel ang necktie ni Paul, tumalikod ito at napahawak sa kaniyang noo. Kasi 1 dosena ang anak ko, sir. Kulang yung binibigay ni sugar daddy. Kaya nagtatrabaho ako. 1 dosena? Ang dami naman pala. Kailangan mo nga talagang magsipag. Ikaw, sir, wala ka pang asawa at anak? Napangiti si Paula. Wala pa. Wala pa sa isip ko yan. Talaga? Wala ka bang girlfriend ngayon? Wala sa ngayon, pero may nagugustuhan. Parang may kumurot sa puso ni Isabel nang malaman na may nagugustuhan si Paula. Biglang nawalang pag-asa niya na magkakaroon pa sila ng buong pamilya ni Max. Opo, maganda yan. Siya nga pala, anong pangalan mo? Wendy. Wendy po. Nice meeting you, Wendy. Ikaw nang bahala rito Aalis na ako. Pagkasara ng pinto ni Paul, inalis niya ang face mask niya at naupo sa kama ng binata. Kinuha niyang litrato nito na nakalagay sa bedside table. Hay, pinagtagpo nga ulit tayo ng tadhana pero katulad ng dati, hindi na naman pwede. Nanlupaypay si Isabel habang naglilinis ng presidential suite. Pagkatapos niyang maglinis, dumiretso siya sa housekeeping station para mananghalian. Umupo siya katabi ng ibang mga housekeepers pero hindi siya pinapansin ng mga ito. Maliban na lang kay Rosa. Hi! Ikaw yung bagong housekeeper, di ba? Ako nga pala si Rosa. Si Rosa Sanchez ay 27 taong gulang. Meron siyang malaking tattoo sa kaniyang braso at maraming hikaw sa kaniyang tenga at labi. Singkit ang kaniyang mga mata at pango ang kaniyang ilong. Halos 2 taon na siyang nagtatrabaho bilang housekeeper sa hotel. Hi Rosa, ako nga pala si Isabel. Pasensya ka na at hindi ka nila pinapansin dito Inggit kasi sila sa'yo Sumbong ni Rosa kay Isabela. Ha? Paanong nangyari yun kakasimula ko palang kahapon magtrabaho dito? Pagtataka ni Isabela. Maliban sa maganda ka na napansin kagad ni Sir Paul. Akalain mo yun, sa presidential suite ka kagad na assign. Napangiti naman si Isabela. Nako, ang laki-laki ng presidential suite. Triplihin pang laki ng ibang mga rooms dito sa hotel. Hindi naman dahil doon sa kwarto. Dahil doon sa may-ari kaya ka kinaiinggitan. Napatingin naman si Isabel kay Rosa. Anong ibig mong sabihin, Rosa? Ngumisi si Rosa. Ang dami nagkakagusto kay Sir Paul. Alam mo bang, ninakaw pa namin yung brief niya minsan? Napalunok si Isabel at naalala ang brief na naiuwi niya sa tinitirhan niya. Ha? Wala naman akong gusto kay Sir Paul, tsaka hindi ako mapapansin nun. Yun na nga rin ang pinapaliwanag ko sa kanila. Suplado yung sa Sir Paul, lalo na sa mga babae. Alam mo ba, 2 taon na akong nagtatrabaho bilang housekeeper dito sa hotel. Pero ni minsan hindi ko man lang nakita yung ngumiti. Laging nagmamadali. Meeting dito, meeting doon, tsaka hindi pa yan nagdadala ng babae rito. Kwento ni Rosa kay Isabela habang sumusubo ng kanin. Nagtaka naman si Isabela. Sigurado ka ba, Rosa? Palangiti naman si Sir Paul Masaya nga siyang kausap Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Kinausap ka niya? Oo, mabait siya. Baka busy lang talaga siya kaya hindi niyo nakikitang umingiti. Nako, ang swerte mo naman. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod si Isabel nang makauwi. Naabutan niya si Wendell at si Max na mahimbing na natutulog. Napatingin siya kay Max at nakaramdam ng lungkot. Sa tuwing aalis siya, tulog ang anak niya. Pag-uwi niya, tulog pa rin ito. Nakokonsensya siya dahil hindi niya na ito nakakausap ng 2 araw.
Mars, dyan ka na pala. Sabi ni Wendell na naalimpungatan. Pasensya ka na Mars ha. Gabi na naman akong nakauwi. Ano ka ba? Okay lang yun Mars? Baka pala hindi ko mabantayin si Max next week. Tapos na kasi ang leave ko sa trabaho. Okay lang Mars. Dadalhin ko na lang siguro si Max sa trabaho ko. 2 linggo na lang naman. Pasok ka na rin. Lumapit si Wendell kay Isabel at hinawakan ang balikat ng kaibigan. Kakayanin mo ba na isama si Max? Kinaya ko nga dati noong baby pa siya, hindi ba? Mas kakayanin ngayon. Mabait naman niyang si Max. Alam kong hindi ako mahihirapan sa kanya. Kumusta palang naging araw mo? Tanong ni Wendell habang nagbubuhos ng tubig sa baso. Ayun, pagod pa rin pero kaya naman. Hayaan mo Mars, pag may nakita akong mas magandang trabaho, sasabihan agad kita. Sobra-sobra na ngang natutulong mo sa akin Mars. Nga pala, nagkita ba kayo ni Paul? May halong kilig sa boses ni Wendell. Oo, ako yung na-assign na housekeeper sa kwarto niya. Kwento ni Isabel. Nahampas naman siya ni Wendell sa balikat sa sobrang kilig nito. Nako, destiny na talagang gumagawa ng paraan para magkita ulit kayo, Mars? Alam niya na ba na ikaw ang kanyang Isabel? Hindi no, nag-face mask ako para hindi niya ako makilala. Umirap si Wendell. Ikaw talaga? Superhero ka ba na kailangan mag-disguise? Kahapon brief, ngayon face mask naman. Paano matutuloy ang love story niyo niya ni Paul kung lagi ka magtatago? Napabuntong hininga si Isabella. Wala nang itutuloy na love story, Mars. Bakit naman? Batid ni Wendell ang lungkot sa mga mata ng best friend niya. May nagugustuhan na siyang iba eh. Napakunot ang noo ni Wendell. Aber? Sino naman yun? Tanong ni Wendell. Hindi ko alam. Napahawak na lang sa noo si Wendell. Siyempre, ikaw yun. Paano magiging ako? Halos 9 na taon na kaming hindi nagkita. Tapos ang alam niya pa, ikaw ang asawa ko. Hay nako, sasabunutan talaga kita Mars. Pati ako, dinadamay mo pa dyan. Asawa kita. Ew, kadiri. Ayaw mo bang tutuhanin na lang natin Mars? Matagal na rin naman tayong magkakilala. Dada na rin ang tawag sa'yo ni Max. Kinilabutan naman si Wendell sa kanyang narinig. Iyak! Isabel! Ano bang hinithit mo? Muriatic acid? Ayoko no? Tsaka FYI, papunta na rito si Richard next month. Fresh from Australia. Sigurado na ba yan? Pag hindi dumating, magpapaksal tayo ah. Lukarit ka talaga. Paano pag dumating nga si Richard? Aaminin mo kay Paul na siyang tunay na tatay ni Max ha? Oh sige, deal. Deal na yan. Nag-shake hands sina Isabel at Wendell at nagtawanan. Sa halos 1 linggong paglilinis ni Isabel sa presidential suite, madalang na lang silang magkita ni Paula. Napansin niya ang pagiging dedicated nito sa negosyo na lalo namang nagpahanga sa kanya. Dati pa lamang, alam niya na kung gaano kasipag ito sa pangangalakal. Wala ring arte si Paul pagdating sa trabaho. Dito niya natutunan ang halaga ng pagiging masipag. Kinaumagahan, inasikaso niya si Max para isama sa trabaho dahil walang magbabantay dito. Mama, isasama mo ako sa trabaho mo? Yay! Sabi ni Max habang inilalagay niya ang kanyang nag-iisang laruan na kotse-kotsehan sa kanyang maliit na bag. Oo anak, pero ang kasunduan natin ha, behave ka lang, okay? Paalala ni Isabel sa kanyang anak. Opo mama. Masayang sambit ni Max. Pagkarating ni Isabel at ni Max sa hotel, agad silang nilapitan ni Rosa. Sino yan Isabel? Anak mo? Usisa nito kay Isabel na abala sa pag-aayos ng mga panlinis na dadalhin. Oo, si Max. Sinama ko muna rito dahil walang magbabantay. Tinignan ng mabuti ni Rosa si Max. Teka Isabel, ba't parang kahawig ni Sir Paul itong anak mo? Nataranta naman si Isabel sa sinabi ni Rosa. Ha? Hindi no, ang layo kaya.
Ang puti-puti ng anak ko. Ano ka ba, Isabel? Colorblind ka ba? Kayumanggi ang anak mo. Parang si Sir Paul. Pag pumayat tong si Max, Xerox copy talaga to ni Sir. Ewan ko sa'yo, Rosa. Nasobrahan ka na yata sa pagpapantasya dyan kay Sir Paul. Kung ano-ano nang nakikita mo. Aalis na kami ni Max, ha? Napakamot naman ang ulo si Rosa habang nakatingin kina Isabel at Max na lumalakad palayo. Pagdating sa presidential suite, namangha si Max sa ganda nito. Mama, ang ganda naman dito. Sabi ni Max habang ini-explore ang paligid. Oo anak, pero huwag mong gagalawin ng kahit na ano rito sa kwarto ha. Lahat kasi ng gamit dito mamahalin. Pag nakabasag ka, nako, wala tayong pambayad. Opo mama, bihib lang po ako rito. Napangiti naman si Isabel dahil sa sinagot ng anak niya. Maglaro ka lang ng kotse-kotsehan mo dyan sa sahig ha. Maglilinis lang ako ng banyo saglit. Opo mama. Sagot ni Max habang nilalabas ang kotse-kotsehan sa bag niya. Pagkalipas ng 30 minuto, lumabas si Isabel para tignan si Max at kamustahin ito. Ngunit nagulat siya nang wala na ito sa sala. Max? Anak? Pag-aalala ni Isabel, inikot niya ang presidential suite pero wala roon si Max. Lumabas siya at sinuyod ang buong hotel. Halos mangiyak-ngiyak na siya dahil sa kaba at takot na baka kung ano na ang nangyari sa anak niya. Ang huling lugar na pinuntahan niya ay ang housekeeping office. Nakita niya si Max. Max naman! Hindi ba't sabi ko mag-behave ka lang? Mamamatay ako sa nervous kakahanap sa'yo. Kasi mama, lumabas yung kotse-kotsehan ko sa kwarto. Tapos nakita ko si Manong kaya sinundan ko siya. Nakayuko si Max habang nagpapaliwanag kay Isabela. Sinong Manong? Yung tumulong sa akin sa airport, mama. Binigyan niya po ulit ako ng hamburger. Parang hinila ang buong lakas ni Isabel sa kanyang narinig. Si Paul? Nakita ka niya, anak? Opo, mama. Nung tinanong niya ako kung nasan ka, sabi ko, naglilinis sa magandang kwarto, tapos dito niya po ako iniwan. Napahawak na lamang si Isabel sa noo niya dahil siguradong alam na ni Paul na doon siya nagtatrabaho sa hotel bilang housekeeper. Pumunta naman si Lucy sa office at nilapitan si Isabela. Isabela, tumawag sa akin si Sir Paul. Pinapapunta ka niya sa presidential suite. Isama mo na rin daw ang anak mo. Utos ni Lucy. Hindi naman nakapagsalita si Isabel dahil sa kaba. Naisip niya na baka alisin siya ni Paul sa trabaho niya dahil sa pagsisinungaling. Nang dumating siya sa kwarto, nakaupo si Paul sa sala. Seryoso ang muka. Hello po, Manong. Masayang bati ni Max na parang wala lang nangyari. Max, binilhan kita ng hamburger at soft drinks. Magmerienda ka muna habang kinakausap ko ang mama mo. Bubuksan ko rin ang TV para makanood ka ng cartoons. Tumayo si Paul at binuksan ang TV. Masayang sumalampak si Max sa upuan habang nanunood at kumakain ng burger. Salamat, Manong! Ngumiti lang si Paul. Itinuon niya naman ang pansin niya kay Isabela. Isabela, mag-usap tayo. Dun sa balkonahe. Naging malamig ang boses ng binata. Yes, sir. Sagot ni Isabela. Sinundan niya si Paul sa balkonahe at umupo sila. Halos hindi makatingin si Isabel sa kanya dahil na rin sa hiya. Bakit kailangan mo magsinungaling sa akin, Isabela? Sabi mo sa akin, guest ka rito. Housekeeper pala. At ikaw pala yung housekeeper na laging nakatabo ng muka. Kaya naman pala, ayaw mong malaman ko na dito ka nagtatrabaho. Inis na sambit ni Paul. Nahihiya ako, Paul. Nanginginig ang boses ni Isabela. Anong kinakahiya mo? Walang nakakahiya sa pagiging housekeeper, Isabela. Marangal na trabaho yan. Ako nga dati, nangangalakal ng basura pero nahiya ba ako sa'yo? Saad ni Paul, tuluyang tumulo ang mga luha ni Isabela. Hindi ko kinakahiya ang trabaho ko, Paul. Nahihiya ako sa sarili ko, sa sinapit ko. Ayokong makita mo ko na gantong estado ko. Grabe yung binagsak ng buhay ko, Paul. Mula langit papuntang putik. Napabuntong hininga si Paul habang tinitignan si Isabel
na umiiyak. Isabel, nabalitaan ko yung pagbagsak ng mga negosyo ng daddy mo. Pero hindi ko alam na gantong nangyari sa'yo. Akala ko maayos ang kaligayan mo. At nung nagkita tayo sa airport, akala ko okay ka lang. Pinunasan ni Isabel ang luha niya. Okay lang naman ako, Paul. Okay kami ni Max. Kahit papano, nabubuhay kami araw-araw. Kung alam ko lang na ganito, sana hindi ako sumuko sa paghahanap sa'yo. Sana inubos ko lahat ng pera ko. Patuntun ka lang. Nagsumikap ako dahil sa'yo, Isabel. Dahil gusto kong patunayan sa daddy mo na kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Pero kung kailan kaya ko nang ibili ang lahat para sa'yo, meron ka ng asawa at anak. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Paul. Paul, wala kang kasalanan. Akong nawala na parang bula. Iniwan kita. Siguro karma ko na rin to. Masaya ako para sa'yo. Maging masaya ka. Bumuo ka rin ng pamilya. Maghanap ka ng babaeng hinding-hindi ka iiwan. Sa hirap man o ginhawa. Sabi ni Isabela. Gusto niya bang sabihin kay Paul na ito ang tunay na tatay ni Max pero hindi niya magawa. Dahil pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat dito. Pagtapos ng ginawa niyang pag-iwan sa lalaki. Tumayo si Isabela. Patawarin mo ako dahil nagsinungaling ako, Paul. Pero sana, wag mo kong aalisin sa trabaho. Kung kailangan kong doblehin pa ang sipag gagawin ko. Ngumiti naman si Paula. Huwag kang mag-alala, Isabel. Hindi ko gagawin yun. Masaya ako na naging parte ka ng hotel na to. Salamat, Paul. Pagkatapos malaman ni Paul na housekeeper si Isabel sa hotel niya, napadalas ang paglalagay nito sa kwarto niya, lalo na sa tuwing naglilinis si Isabel. Nakikipaglaro din to kay Max. Isang hapon, habang nagpupuna si Isabel ng bintana, abala naman si Paul sa pagtuturo kay Max kung paano maglaro ng video game. Yay! Panalo ako, Manong! Sabi ni Max pagkatapos manalo sa nilalaro nila. Hinawakan naman ni Paul ang ulo ni Max. Ang bilis mo lang palang matuto, Max. Kailan palang pasukan nyo? Tanong ni Paul. Sa Lunes na po, Manong. Sagot ni Max. Aba, 2 araw na lang pala. Pasukan nyo na. Meron ka na bang school supplies? Napakamot ng ulo si Max. Ito po yung bag na gagamitin ko, Manong. Kulang na lang ng papel, lapis, pangkulay, uniform, notebook. Napatingin naman si Paul sa bag ni Max. Luma na ito at merong mga tahi. Ibibili kita ng school supplies, Max. Sabi ni Paul. Narinig naman ito ni Isabela. Ay, Paul, wag na. Ako nang bahala dyan. Sa sahod na rin naman kami sa Lunes. Mabibilhan ko na ng school supplies si Max. Sambit ni Isabela. Ano ka ba, Isabel? Ako nang bahala. Isipin mo na lang na ninong ako ni Max at yun ang regalo ko sa kanya. Ay, baka mas spoiled yan sa'yo. Hindi Masaya lang ako na nakikitang nakangiti tong si Max. Ang ganang pakiramdam ko sa kanya. Ako rin po, Manong. Magaan din po ang loob ko sa'yo. Sabat ni Max. Napangiti na lamang si Isabel at tila nakumbinsi ang sarili na sasabihin niya ng totoo kay Paul. Kinabukasan, dinala ni Paul sina Max at Isabel sa mall para mamili ng mga school supplies, mga bagong damit at bagong laruan. Ibinili niya rin sina Max at Isabel ng grocery. Nanlaki naman ang mga mata ni Isabel. Paul, sobra-sobra naman to. Baka ikaltas mo na to sa sahod ko. Bulalas ni Isabel habang nakatingin sa mga pinamili ng lalaki. Napangiti naman si Paul. Hindi no, pambawi ko lang yan sa'yo, Isabel. Naalala mo ba dati nung nagdi-date tayo? Sa tuhugan lang kita nadadala. Hindi ba't pinangako ko sa'yo no na babawi ako sa'yo? Heto na, bumabawi na ako. Sabi ni Paul. Sobra naman tong pambawi mo, Paul. Huwag mo nang alalahanin yan. Anyway, mag-dinner muna tayo bago ko kayo ihatid pa uwi ni Max. Ihahatid mo kami pa uwi? Oo sana, pero seloso ba yung asawa mong si Wendell? Baka pag-awayin niyo to. Aha? Si Wendell? Hindi seloso yun. Sabi ni Isabel habang napapakamot ng ulo. Kumusta pala siya sa pagiging asawa? Mabait naman ba?
Oo naman. Mabait naman si Wendell. Masaya ako para sa'yo, Isabel. Kahit hindi man tayo nagkatuluyan, at least may nahanap ka na tao na magmamahal sa'yo ng totoo. Sana makahanap rin ako ng ganyan. Sabi ni Paul. Naintriga naman si Isabel sa buhay pag-ibig nito. Wala ka bang nililigawan ngayon, Paul? Wala eh, pero magkikita kami ng ex-girlfriend ko this week. Gusto niya akong makausap eh. Nakaramdam ng matinding selos si Isabel nang malaman na may ex-girlfriend si Paul maliban sa kanya. Sino naman yung ex-girlfriend mo? Matagal na ba kayo? 2 years, Isabel. Kaka-break lang namin last month. Si Ana Villaruel. Hindi ko alam kung kilala mo siya. Si Ana Villaruel? Yung Miss Universe? Nanlaki ang mga mata ni Isabel dahil Miss Universe pala ang ex-girlfriend ni Paul. Akala niya, totoo ang chismis ni Rosa na hindi ito nag-girlfriend. Yun pala, magaling lang talagang magtago. Dahil sa nalaman, napatahimik si Isabel hanggang may hatid sila ni Paul sa inuupahan niya. Isabel, okay ka lang ba? Hindi ka yata umiimik dyan. Tanong ni Paul. Napagod lang ako. Mukhang sarado yung ilaw sa bahay niyo. Wala ba si Wendell dyan? Baka ginabi na naman yun sa trabaho. Nakatulog na pala si Max. Kakargahin ko na lang siya para makapagpahinga. Bumaba sila ng kotse at kinarga ni Paul si Max. Nang buksan ni Isabel ang pinto, nakita ni Paul ang kalagayan ng mag-ina. Studio type ang kanilang inuupahan at napakaliit ng espasyo. Sa papag lang din sila natutulog. Kinuha ni Isabel ang manipis na kutsyon at inilagay ito sa sahig. Pakilagay na lang dyan si Max, Paul. Sabi ni Isabel. Inihiga ni Paul si Max sa kutsyon at pinalitan naman siya ng pantulog ni Isabel. Wala pang 1 minuto ay pinagpapawisan na si Max dahil sa init. Ang nag-iisang electric fan ay pinagdudugtong na lang ng lubid para hindi kumalas. Isabel, ayos lang ba kayo rito? May mga apartment ako. Pwede kayo ron ng pamilya mo. Hindi ko kakayanin ng renta, Paul. Dito kasi kahit mainit at maliit lang ang renta. Hinawakan ni Paul ang balikat ni Isabel. Huwag mong isipin yung renta. Ako nang bahala dun, Isabel. Hayaan mo lang akong gawin to. Kung akong nasa kalagayan mo, alam kong hindi ka rin magatubiling tulungan ako. Okay lang ba talaga, Paul? Ang dami mo nang naitulong sa aming mag-ina. Oo, Isabel. Okay lang. Ngiti ni Paul. Isasangguni ko muna kay Wendell. Naging maugong naman sa hotel ang pagiging malapit ni na Isabel at Paul. Kinaumagahan, agad na lumapit si Rosa kay Isabel para tsumika. Saan na si Max, Isabel? Ba't hindi mo bitbit? Usisan ni Rosa. Hinatid ko na siya sa school nila. First day of school nila ngayon eh. Susundin siya ng kaibigan ko. Mukhang buhay na buhay ka ngayong umaga, Rosa. Ano na namang itchichismis mo? Pagbibiro ni Isabel sa kaibigan. Nako, Isabel, ikaw ang almusal sa buong hotel. May mga muta pang mga tao rito pero pangalan mo nang binabanggit. Bulalas ni Rosa. Nagtaka naman si Isabel. Bakit naman ako? May nagawa ba ako? Tanong niya. Aba, ang chismis may something daw sa inyo ni Sir Paul. Paano ba naman? Simula nung dumating ka rito sa hotel, nabawasan na ang pagiging mainitin ang ulo niya at minsan ngumingiti pa. Ganun naman talaga si Sir Paul, Rosa. Ang sabi ng ibang mga housekeepers, iba raw makatingin sa'yo si Sir Paul. Napakalagkit daw. Napabuntong hininga si Isabel dahil sa kanyang narinig. Masyadong malisyosa ang mga tao rito sa atin. Mabait lang talaga si Sir Paul. At huling chismis, bago tayo magtrabaho, pupunta raw dito ang Miss Universe na si Ana Villaruel. Nagtaka si Isabela. Kailan daw pupunta? Ngayong araw. Alam mo ba yun? Ex pala siya ni Sir Paul. Tumango naman si Isabela. Mahinata ang radar mo, Rosa. Hindi mo nasagap agad yung balita na yan. Oo nga eh. Medyo nangalawang ako sa part na yun. Habang abala sa pagchichismisan,
Sina Isabel at Rosa, pumasok naman si Lucy sa opisina. Announcement! Mamayang hapon ang dating ni Miss Ana Villaruel. Siguraduhin na malinis ang bawat sulok ng hotel. Base experience natin, mitikulosa yun masyado at napakaprangka. Kaya tama ng pagchichismisan at magtrabaho na ang lahat. Agad namang kumilos sina Isabel at Rosa at pumunta sa kani-kanilang istasyon. Tumungo si Isabel sa presidential suite ngunit wala roon si Paula. Nakaramdam siya ng selos habang iniisip na magkikita sina Paul at Ana. Ano naman ang laban ko sa isang Miss Universe? Ni pageant nga sa purok hindi ko nasalihan. Hay nako, akala ko pagkatapos maging kami, hindi na siya magjojowa. Yun pala, kakabreak lang. Feelingera ka talaga Isabel. Sabi ni Isabel habang naglilinis ng chandelier. Halos lahat ng sulok ng kwarto ay nilinis ni Isabel tulad ng naging bilin sa kanya ni Lucy. Hindi niya namalayan na sumapit ng hapon. Nagulat siya ng isang babae ang pumasok sa kwarto, si Ana Villaruel. Is this Paul's room? Si Ana Villaruel ay 27 taong gulang. Siya ang reigning Miss Universe ng bansa. Matangkad ito at napakaliit ng bewang. Mistisa siya, makinis ang balat at mahabang pilik mata. Mala Angelina Jolie rin ang kaniyang labi. Yes po ma'am, sabi ni Isabel habang ibinabalik ang panlinis sa kaniyang lalagyan. Umaasa pa naman ako na nandito siya. Alam mo ba kung saan siya mahanap? Pansin ni Isabel ang pagiging suplada ni Ana. Hindi ko po alam ma'am, hindi ko pa po siya nakikita ngayong araw eh. Umupo si Ana sa kama ni Paula. Hanapin mo nga tawagin mo. Sabihin mo, nandito na ako. Utos ni Ana na tila nayayamot. Pagkatalikod ni Isabel, umirap siya. Ba't hindi niya nalang kaya tawagan sa cellphone niya? Bulong ni Isabela. Tulad ng inutos sa kanya ni Ana, hinanap niya si Paula. Nakita niya ito sa lobby bar. Sir Paul, ipinapahanap po kayo ni Miss Ana, ang Miss Universe ng buhay niyo. Nayayamot na sabi ni Isabela. Akala ko next month pa siya bibisita rito. Yun pala ngayon na. Ayoko talaga ng mga pasorpresa. Sabi ni Paul, sabay lagok ng isang baso ng whiskey. Nako, hinay-hinay ka nga sa pag-inom. Hindi soft drinks yan. Madali ka pa namang malasing. Sabi ni Isabel, sabay agaw sa baso ng whiskey. Napangiti naman si Paula. Sure ka ba dyan? 9 na taon mo kung hindi nakita Isabel. Nagbago na ako. Sambit ni Paul habang nakangisi kay Isabela. Pang-ilang baso mo na ba to? 5 pa lang. Sagot ni Paul sa kanya. Kaya naman pala lasing ka na. Whiskey pa talagang binanatan mo. Ngumiti lang si Paula. Yung araw na nawala ka, hindi ko nabilang kung ilang baso ng birang na inom ko Isabela. Hindi ko rin nabilang kung ilang beses akong sumuka. Pero alam mo, kahit basag na basag ako nun, hindi nabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Lasing ka na, Paul. Tama na yan. Ganyan ka kapag may tama na ng alak. Uma-flashback bigla. Inagaw ni Paul ang baso at uminom pa ito. Nagsignal pa siya sa bartender ng isang baso pa. Aalis na ako, Paul. Baka pagchismisan na naman tayo ng tao rito pag nakita nila tayo na magkasama. Patayo na sana si Isabel ngunit pinigilan siya ni Paul. Dito ka lang, Isabel. Dito ka lang sa tabi ko. Sabi ni Paul. Matigas ang boses nito. Pero Paul, may mga lilinisin pa ako eh. Paliwanag ni Isabela. Please, this time, try to stay. Nakita ni Isabel ang lungkot sa mga mata ni Paul, kaya sinamahan niya na lang ito kahit may mga hotel staff na nakakakita sa kanila. Siguradong ako na naman ang i-headline ni Rosa bukas sa chismis niya. Bulong ni Isabel sa sarili. Isabel, bakit mo ko iniwan ng walang pasabi? Seryoso ang mukha ni Paul habang nakatingin sa baso ng whiskey. Paul, ayoko nang pag-usapan yan. Kung ipipilit mo, aalis na lang ako. Sambit ni Isabela. Okay, kung ayaw mong sagutin, ikaw ang bahala.
Pero gusto ko lang malaman mo na nasaktan ako sa ginawa mo, Isabel. Sinisi ko ang sarili ko dahil mahirap ako. Walang kinalaman ng pagiging mahirap mo, Paul. Kung iniisip mo na yun ang dahilan kung bakit kita iniwan, hindi yun. Ngumisi lang si Paula. Kaya pala kahit mayaman na ako ngayon, hindi ka pa rin maging sa akin. Bumuntong hininga si Isabel at pinili na lang na hindi sumagot. Nang halos mapasandal na si Paul sa counter dahil sa kalasingan, inalalay niya ito pabalik sa presidential suite. Wala na siyang pakialam kahit na maraming mata ang nakatingin sa kanila. Akala niya ay nandoon pa si Ana pero wala na ito sa kwarto ni Paul. Inihiga niyang binata sa kama nito. Hay, Paul naman, ba't ka ba naglasing? Sabi ni Isabel habang hinuhubad ang sapatos ni Paul. Para maging komportable ang tulog nito, tinanggal ni Isabel ang botones ng dress shirt ng lalaki at namumula ang mukha niya habang ginagawa niya ito. Ba't mo ko hinuhubaran, Isabel? Naalala mo ba yung last time na ginawa mo yan? Biro ni Paula. Mas namula lalo ang mukha ni Isabel dahil ang huling pagkakataon na hinubaran niya si Paul, nabuo nila si Max. Para komportable ka lang sa pagtulog. Alangan namang hayaan kitang matulog dyan na parang suman. Sagot ni Isabela. Nang mahubad niya ng botones, tumambad sa kaniyang abs ni Paul. Malakas ang aircon pero pinagpapawisan siya. Aalis na ako, Paul. Patayo na sana si Isabel nang bigla siyang hilahin ni Paul. Sumadsad ang mukha niya sa dibdib nito. Mahigpit siyang niyakap ni Paul. Dito ka lang muna, Isabel. Kahit saglit lang. Sinubukan pa sana ni Isabel na pumalag pero halos hindi rin siya makagalawa. Ramdam niyang mainit na bisig ni Paul na bumabalot sa katawan niya. Paul, aalis na ako. Daing ni Isabel pero narinig niya ang paghilik ng lalaki. Sinubukan niyang umalis pero hindi siya makaalis. Sa paghihintay ni Isabel na alisin ni Paul ang pagkakayakap sa kanya, nakatulog siya sa mga bisig nito. Nagising sina Paul at Isabel sa isang sigaw. How dare you, Paul! How dare you do this to me? Tumambad sa kanilang galit na mukha ni Ana habang nakatayo ito sa harap ng kama. Hindi pa makapagsalita si Paul dahil masakit pa ang ulo nito. Ma'am, mali po kayo nang iniisip. Paliwanag ni Isabel kay Ana. Really, Paul? Pinagpalit mo ako sa isang housekeeper? Ganyan ka na ba talaga ka-chip? Galit na sigaw ni Ana habang nakapamewang pa. Ano ba, Ana? Hindi ba't break na tayo? Magpupropose na sana ako sa'yo last time pero nahuli kitang may lalaki. Ikaw lang naman ang mapilit na ayusin ang relasyon nating dalawa pero wala nang aayusin, Ana. Nagulat si Isabel sa narinig. Muntik nang maikasal si Paul. Kaya ganito ang ganti mo? Ipagpapalit mo ako sa isang housekeeper? Sigaw ni Ana habang tinitignan si Isabel mula ulo hanggang paa. Hindi lang siya housekeeper, Ana. Siya si Isabel, ang ex-girlfriend ko. Lalong nanlaki ang mga mata ni Ana na parang bang gusto niyang mangain ng buhay. So, this is Isabel. Yung dahilan kung bakit hindi makausad-usad ang relasyon natin. Kaya pala ayaw mong ayusin yung sa atin. Bumalik na yung matagal mo nang hinihintay. Pero akala ko ba, prinsesa si Isabel, housekeeper lang pala. Imbis na mainis si Isabel, napatingin siya sa relo niya at naalala si Max. Out niya na pala. Gusto niyang maabutan na gising ang anak niya kaya tumayo siya. Ma'am Ana, Sir Paul, aalis na po ako. May anak pa akong aasikasuhin. OMG! Really, Paul? Diyan mo ako ipagpapalit? Aside from being a housekeeper, single mom pa. Magiging ama ka sa bastardo niya? Nagpantig ang tenga ni Isabel sa narinig. Anong sinabi mo? Pansin ni Paul ang galit sa mga mata ni Isabela. Bakit? Hindi ba totoo, Isabel? Bastardo ang anak mo. Nasasaktan ka? Tama lang yan dahil malandi ka. Ana, tumigil ka na. Sigaw ni Paul. Tumayo ito at pumagitan sa dalawang babae. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin sa akin, pero wag na wag mong tatawagin ng ganyan ang anak ko. Babala ni Isabel kay Ana.
Totoo namang bastardo ang anak mo, hindi ba? Susugod na sana si Isabel kay Ana pero biglang nagsalita si Paul. May asawa si Isabel, Ana. May tatay ang anak niya. Kaya tigilan mo ang pagtawag sa anak niya na bastardo dahil hindi totoo yun. Para umiwas sa gulo, mabilis na umalis si Isabela. Tumulo ang luha niya nang maalala kung paano binuli si Max dahil wala itong tatay. Lagi itong tinatawag na bastardo ng mga kalaro at kaklase niya. Sinisisi niya ang sarili niya. Dumaan siya sa housekeeping office para magbihis. Sinalubong naman siya ni Rosa. Isabel, bakit ka umiiyak? May pag-aalala sa mukha ni Rosa. Pinunasan ni Isabel ang mga luha niya. Wala ito, Rosa. Uuwi na ako. Hinihintay na ako ni Max. Umuwi si Isabel at pag-uwi niya, tulog na si Max. Mukhang pagod na pagod rin si Wendell dahil sa buong araw na pagtatrabaho. Napaupo si Isabel habang nakatingin kay Max. Mars, masama ba akong ina? Ano namang drama yan, Mars? May nangyari ba sa trabaho? Napabuntong hininga si Isabel bago nagkwento. Nakita kasi kami ng ex-girlfriend ni Paul na magkayakap at magkatabing natutulog. Halos mapanganga si Wendell. Ano ba talagang meron sa inyo ni Paul? Ba't kayo magkatabi na, natutulog at magkayakap pa? Baka bukas sabihin mo sa akin na buntis ka na. Yan ka na naman sa pagiging advance mo mag-isip. Walang ganon. Lasing kasi si Paul tapos. Saglit lang, Isabel. Hindi ba't lasing din nun si Paul nung nabuntis ka kay Max? Yun ang kwento mo sa akin. Namula si Isabel habang naaalala ang nangyari nung gabing yon. Walang nangyari sa amin ni Paul, Mars, promise. Nakatulog lang ako sa tabi niya dahil sa pagod. Tapos yun na nga, nakita kami ng ex niya. Nagalit tapos nilait-lait ako. Kesyo housekeeper lang, kesyo single mom, kesyo bastardo raw ang anak ko. Kwento ni Isabel sa kaibigan. Bakit hindi ka lumaban, Mars? Kung ako yun, sinabunutan ko na. Paano ako makakalaban sa kanya kung totoo naman lahat ng sinabi niya? Malungkot na sabi ni Isabela. Hayaan mo na yon, Mars. Kahit ano pang sabihin nila, sa mata ni Max at sa mata ko, mabuti kang ina. Napangiti naman si Isabel sa sinabi ni Wendell. Salamat, Mars. Ang bigat lang talaga sa pakiramdam. Wala akong nagawa para ipagtanggol si Max. Kasalanan ko naman talaga eh. Sino ba yung bruha na yon? Ako nang sasabunot sa kanya. Inis na sambit ni Wendell. Si Ana Villaruel, yung reigning Miss Universe. Nanlaki ang mga mata ni Wendell. Si Ana Villaruel? OMG! Nandoon pa siya sa hotel? Tara, Mars, magpa-autograph tayo! Nakakainis ka talaga. Nalaman mo lang na si Ana Villaruel, nagpalit ka na ng side. Siyempre naman, Miss Universe kaya yun. Biro ni Wendell. Bahala ka nga dyan, Mars. Sabi ni Isabela. Pero seryoso, Mars. Hingan mo ko ng autograph. Baka may panyo o basahan siya na naiwan sa kwarto niya. Ibigay mo na lang sa akin. Oo, pag may napulot ako bukas. Kinabukasan, maaga pa nang kausapin ni Lucy si Isabela. Pinapunta niya ito sa opisina niya. Good morning po, madam. Bati ni Isabel sa hotel manager, katulad sa ibang mga araw. Seryoso ang mukha nito. Please take a seat, Isabel. May kailangan tayong pag-usapan. Kinabahan si Isabela. Sinunod naman niya si Lucy at umupo sa harap nito. Alam kong aware ka sa chismis tungkol sa inyo ni Sir Paul. Maraming nakakakita sa inyo na nag-uusap at magkasama. Wala naman pong mali siya yun, madam. Matagal na po kasi kaming magkakilala ni Sir Paul. Bago pa siya naging mayaman, magkakilala na kami. Tumaas ang kilay ni Lucy. Wala naman sa akin kung magkaibigan kayo o ex-lovers, Isabel. Pero pinangangalagahan ko lang ang image niyo bilang mga employees ng hotel. Alam mo ba na pinagkakalat ni Miss Ana Villaruel na nakipag one night stand ka kay Sir Paul? Nagulat si Isabel sa kanyang narinig. Ano? Hindi po totoo yan, madam.
Wala pong nangyaring ganyan sa amin ni Sir Paul. Alam ko, Isabel. Inoobserbahan kita at nakita ko ang isang babae na nagsisikap lang para sa anak niya. Masipag ka sa pagtatrabaho at hindi ka nagrereklamo kahit magkuskus ka pa ng inodoro buong araw. Ang akin lang, mas makakabuti para sa'yo na iiwas ka muna kay Sir Paul hanggang humupang mga usap-usapan tungkol sa inyong dalawa. Opo, madam. Mahinang sagot ni Isabel. Nakaramdam siya ng lungkot na hindi niya maintindihan. At isa pa, Isabel, na-request ni Miss Ana na ikaw ang maglinis ng room niya. Napahawak si Isabel sa kaniyang noo. Madam, nandito pa rin pala siya? Oo, Isabel. Isang linggo siyang nag-book dito sa hotel. Akala ko yun ang huli naming pagkikita. Hindi pa pala. Hindi niya talaga ako tatantanan. Personally, ayoko rin talaga kay Miss Ana. Entitled at kilala raw yun sa pagiging selosa. Hihingin ko lang sa'yo na magtiis sa loob ng isang linggo, Isabel. At huwag na huwag mo munang kakausapin sa Sir Paul para hindi na lumala pang sitwasyon mo. Opo, madam. Tatandaan ko po yan. Tumungo si Isabel sa kwarto ni Ana. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala ang babae. Ngunit napabuntong hininga siya nang makita ang kwarto nito dahil sa sobrang kalat. May mga panty na nakasabit sa upuan. Puros gamit na plato ang nakalagay sa lababo. May mga tira-tira pang pagkain na nagkalat. Pagbukas ni Isabel ng banyo, hindi pa na-i-flush ang inodoro. Ano ba naman tong si Miss Ana? Ang ganda-ganda pero ang dugyot-dugyot. Hay, aabutin yata ako ng buong araw para malinis tong kwarto niya. Okay lang naman basta wag lang magtagpo ang landas namin. Sinimula ni Isabel ang paglilinis ng kwarto ni Ana. Matatapos na siya nang dumating si Ana kasamang mga kaibigan nito na mga beauty queens rin. Si Atasha at Mitch. OMG! Siya na ba yan, Ana? Wala man lang sa kalingkingan mo. Sabi ni Atasha, sabay tingin kay Isabel mula ulo hanggang paa. Diyan ka pinagpalit ni Paul? Katulong na katulong ang peg. Dagdag pa ni Mitch. Right? Mukhang alalay ko lang. Bulalas ni Ana. Aalis na po ako, Miss Ana. Kung may kailangan po kayo, tawag lang po kayo sa housekeeping office. Binuhos ni Ana ang hawak niyang juice sa sahig. Sinong nagsabi sa'yo na tapos ka nang maglinis dito? Sabi ni Ana habang nagtawanan naman sila Atasha at Mitch. Kinalat nilang mga gamit sa kwarto. Pinagbubuhos ang mga dala-dala nilang pagkain at inumin sa salat sa balcony. Linisin mo ang kwarto ko. Utos ni Ana bago sila umalis na mga kasama niya. Pagsara nila ng pinto, sumigaw ng malakas si Isabel sa sobrang gigil niya. Mga baliw! Sigaw ni Isabel. Napaupo na lang siya sa sahig sa inis niya. Pero nilinis pa rin niyang maruming kwarto. Habang naglilinis, hindi na malayo ni Isabel na nag-overtime na siya. Halos lupay-pay siyang naglakad papunta sa housekeeping office nang hindi niya namalayan na nabunggo niya na pala si Paul. Sorry po, sabi ni Isabel na hindi man lang tumingin sa mukha ng lalaki. Isabel? Sambit ni Paul. Napatingin naman si Isabel sa lalaki. Ikaw pala yan, Sir Paul. Pasensya na, hindi kita napansin. Tumingin si Paul sa kanyang relo. Ba't nandito ka pa? Hindi ba't 8 p.m. ang out mo? 11 p.m. na. Hindi ko po nabantayan ng oras, sir. Nag-enjoy maglinis. Sabi ni Isabel na wala man lang kabuhay-buhay sa muka. Narinig din ni Paul ang pagtunog ng sikmura nito. Magbihis ka na. Ihatid na kita sa inyo. Ani Paul, ngunit naalala ni Isabel ang paalala sa kanya ni Lucy na huwag makikipag-usap sa boss nila. Hindi na, Sir Paul. Magkukommute na lang ako. Hindi ako papayag, Isabel. Baka ano pang mangyari sa'yo. Ihatid na kita sa inyo. Huwag na, sir. Baka magselos na si Wendell. Ano namang ipagsaselos niya? Kahit balibalik ta rin, siyang asawa. Sagot ni Paul. Wala nang nagawa si Isabel kundi pumayag. Wala na rin siyang pamasahe pa uwi.
balak niya sanang maglakad na lamang. Nang makabihis si Isabel, pumunta siya sa parking lot. Nandoon na si Paul, naghihintay sa kanya. Pumasok sila sa sasakyan. Pinaupo ni Paul si Isabel sa passenger seat. Sa pagod ni Isabel, sumunod na lang siya. Gusto mo bang kumain muna? Tanong ni Paul kay Isabela. Sa bahay na lang, sir. Sagot ni Isabela. Hindi niya namalayan na nakatulog siya pagsandig sa bintana. Kinuha ni Paul ang neck pillow at dahan-dahan itong inilagay sa leeg ni Isabela. Napatitig siya sa babae at ngumiti. Nang makarating sila sa isang Chinese restaurant, ginising ni Paul si Isabela. Isabela, sabi ni Paul. Nagising si Isabela. Tanging si Paul lang ang tumatawag sa kanya ng Isabela, kaya naman natitiyak niya na magkasama pa rin sila. Paul, nandito na ba tayo? Sagot ni Isabel na medyo naalimpungatan pa. Kumain muna tayo. Kanina pa tumutunog yung tiyan mo eh. Nako, nag-abala ka pa. Huwag mo na akong tanggihan, Isabel. Nandito na tayo sa restaurant. Hindi ba't mahilig ka sa Chinese food? Hindi na matandaan ni Isabel kung kailan siya huling nakakain sa Chinese restaurant. Madalas siyang dalhin dati ng daddy niya sa Chinese restaurant bago ito pumanaw. Sinundan ni Isabel si Paul. Umupo sila at nagsimulang umorder si Paul. Naalala mo dati, Isabel, sa tuwing nanggagaling kayo sa Chinese restaurant ng daddy mo, lagi mo kong dinadalhan ng take-out food. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakatikim ng dumplings. Oo, paborito rin kasi ni daddy ang Chinese food. Paul, galit ka ba kay daddy dahil sa mga ginawa't sinabi niya sa'yo? Pagtatanong ni Isabela. Napangiti naman si Paul sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi ako nagtanim ng galit sa daddy mo, Isabela. Naunawaan ko siya. Pinoprotektahan ka niya. Ikaw ang prinsesa niya. Hindi niya hayaan na mapunta ka sa isang mangangalakal. Kaya nga nagsumikap akong maging prinsipe para maging karapat-dapat sa prinsesa. Natawa naman si Isabel sa sinabi ni Paul. Ngayong prinsipe ka na, ako naman tong naging tagalinis. Ang saklap ng tadhana sa atin. Wala namang problema sa akin kung tagalinis ka, Isabela. Ang problema lang, may asawa ka at may anak kayo. Nilakasan ni Isabel ang loob niya. Pakiramdam niya, handa na siyang sabihin lahat kay Paul. Kung sakaling wala si Wendell, anong gagawin mo, Paul? Hinawakan ni Paul ang mukha ni Isabela at tinignan ang mga mata nito. Aangkinin kita, Isabela. Sisiguraduhin kong magiging akin ka lang habang nabubuhay ako. Ramdam din ni Isabel ang nakakatunaw na tingin ni Paul sa kanya. Sasabihin na sana ni Isabel ang totoo nang dumating ang order nila. Halos lahat ng nasa menu inilagay sa mesa nila. Paul, ang dami nito. Paano natin mauubos to? Sabi ni Isabel na manghang-mangha sa dami ng pagkain. Kung hindi natin mauubos to, iuwi mo yung iba kay Max at Wendell. Paul, may gusto sana akong sabihin. Mamaya na yun, Isabel. Tikman mo itong shrimp dumpling. Paborito mo ito, hindi ba? Isinubo ni Paul ang shrimp dumpling kay Isabela. Napapikit si Isabel sa sarap. Tumulo rin ang luha niya. Oh, ba't ka umiiyak? Dahil ba sa sobrang sarap? Pagbibiro ni Paul. Naaalala ko kasi si Daddy. Paborito niya rin yan. Bago siya namatay, binilhan ko pa siya ng shrimp dumpling. Bumuhos ang luha ni Isabela. Tumayo si Paul at niyakap si Isabela. Nakatingin naman ang mga tao sa kanila pero wala silang pakialam. Ang plano ko lang sana, busugin ka, hindi pa iyakin. Napayakap na lang rin si Isabel kay Paul. Matagal niyang kinimkim ang lungkot simula nang iwan niya si Paul at mawala ang daddy niya. Sa unang pagkakataon, may balikat siya na masasandalan. Pagkatapos nilang kumain,
Tinake-out nila ang mga pagkain na hindi nila naubos. Inihatid ni Paul si Isabel at nagpaalam sila sa isa't isa. Pagbukas ni Isabel ng pinto, nakita niya si Wendell. Gising pa rin ito at seryoso ang muka. Mars, sorry kung late na akong nakauwi. Kumain pa kasi kami ni Paul sa labas. Pero eto, may dala akong take-out para sa inyo ni Max. May pag-aalala sa mukha ni Isabel dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganun kaseryoso si Wendell. Mukha ba kung kumakain ng tira-tira? Matigas ang boses ni Wendell. Uy Mars, ano bang problema? Galit ka ba sa akin? Isabel, kailangan mo nang sabihin kay Paul ang totoo na siyang tunay na tatay ni Max. Bakit Mars? Napagod ka na bang magbantay sa anak ko? Sorry talaga, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Sasabihin ko na sa kanyang totoo. Tumaas ang kilay ni Wendell. Wala nang panahon, Isabel. Gawin mo na agad-agad. Bakit? Dahil nanalo ko sa pustahan natin. Pupunta na rito sa San Fernando si Richard next week. Masayang bulalas ni Wendell. Wow! Hindi na drawing, Mars! Nagyakapan at nagsigawan ang dalawa sa sobrang saya. Walang yaka, Mars. Akala ko kung ano na lang nangyari sa'yo. Tawa naman ang tawa si Wendell. Oh, diba? Pang pelikulang acting ko, Mars? Oo, muntik mo na akong mapaiyak. Ikaw talaga, Mars. Pero seryoso, sobrang saya ko para sa'yo. Matagal mo nang hinintay ang si Richard. Ngayon, magkakasama na kayo. Hay nako, Mars. Sobrang saya ko rin. Panalo ko sa pustahan natin, ha? Aamin mo na yung totoo kay Paul. Oo, Mars. Panahon na rin para malaman ni Paul. Kung kailan desidido na si Isabel na ipagtapat kay Paul ang katotohanan, nalaman niya na isang linggo itong mawawala dahil may business trip ito. Nanatili naman si Ana sa hotel at patuloy pa rin siyang pinahihirapan. Habang abala sa paglilinis si Isabel, non-stop din sa pagdada si Ana. Do you really think na magugustuhan ka ni Paul? Look at you! Ang layo-layo mo sa akin. Sambit ni Ana habang umiinom ng rum. Wala naman akong balak agawin sa'yo si Paul, Miss Ana. Sabi ni Isabel habang naglalampaso ng sahig. Napansin niya na may tama na si Ana dahil sa alak na iniinom. Ano bang meron sa'yo na wala sa akin? Sa 2 taon na magkasama kami ni Paul, I always felt that his heart belonged to someone else. Maganda naman ako, sexy, mayaman. Tapos ikaw mahirap. Imbis na mainis, nakaramdam na lang ng awa si Isabel kay Ana. Hindi doon nakatingin si Paul, Miss Ana. Kung makikilala mo lang siya, lagi siyang nakatingin kung anong meron sa puso ng tao. Paliwanag ni Isabel. So you're saying pangit ang puso ko, ganun ba yun? Itry mong maging mabait paminsan-minsan, Miss Ana. Simulan mo sa akin. Over my dead body! Sigaw ni Ana sabay tapo ng pagkain sa sahig. Lumabas ito na inis na inis. Maganda ka nga, salbahe ka naman. Ang hilig pang magsayang ng pagkain. Alam niya ba na naiinis si Paul sa mga taong mahilig magsayang ng pagkain? Sabi ni Isabel habang nililinis ang kalat na ginawa ni Ana. Pagkatapos maglinis sa kwarto ni Ana, bumalik si Isabel sa housekeeping office. Agad siyang nilapitan ni Lucia. Isabel, pakilinisan ng presidential suite ngayon. Parating daw si Sir Paul galing sa business trip niya. Punas-punasan mo lang ang sahig at mga mesa. Alisin mo lang ang mga alikabok. Sige po, madam. Kahit pagod na pagod, tila nagkaroon ng bagong lakas si Isabel nang malaman na parating na si Paul. Hindi niya may tatanggi sa sarili na na-miss niyang binata. Pagbukas ng kwarto, nakita niyang magamit na damit ni Paul sa kama. Hay, nakakamiss ka rin pala, Paul. Napahiga si Isabel habang inaamoy-amoy ang damit ni Paul at kinikilig-kilig pa. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Paul mula sa kaniyang biyahe.
Naabutan ito si Isabel na yakap-yakap ang kaniyang damit at mahimbing na natutulog. Imbis na gisingin ng babae, hinayaan na lamang niya itong matulog. Kumuha siya ng isang bote ng wine at umupo sa balkonahe. Maya-maya, nagising si Isabela. Agad niyang tinignan ang relo niya. Hala, nakaidlip ako. Patay, hindi ko pa nalilinis tong kwarto. Baka parating na si Paul. Mabilis na bumangon si Isabel at kinuha ang walis at dustpan. Nagulat siya nang makita si Paul na nakaupo sa balcony at umiinom ng wine. Pumunta siya rito. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya na't nakatulog ako sa kama mo. Nahihiyang sambit ni Isabela. Umupo ka muna, Isabela. Gusto kitang makausap. Hindi tumingin si Paul kay Isabela. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa magandang view. Umupo naman si Isabel sa tabi niya. Mukhang bad mood ka ngayon ah. Hindi ba naging maayos yung takbo ng business trip mo? Tanong ni Isabela. Hindi yun ang dahilan. Nasa airport ako kanina. Nakita ko si Wendell. May sinundong foreigner na lalaki. Akala ko, kaibigan niya lang pero naghalikan sila. Nagulat si Isabel sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Alam mo ba na munti ko nang masuntok si Wendell dahil sa galit ko? Akala ko, niloloko ka niya at sa lalaki pa. Paul, gusto ko sanang sabihin yung totoo pero... Tumayo si Paul at galit na galit ito. Kay Wendell ko pa nalaman na hindi mo siya asawa. Kaibigan mo lang siya. Pero alam mo ang pinakamasaklap, Isabela. Itinago mo sa akin akong tunay na tatay ni Max. Tumulo ang luha ni Isabela. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, Paul. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Nung nalaman mong buntis ka. Dahil ba hindi mo matanggap na ang tatay ng anak mo ay isang mangangalakal lang ng basura? Yun ba, Isabel? Dahil sa mahirap ako, ipinagkait mo rin sa akin ang maging tatay sa anak ko. Galit na sigaw ni Paul. Hindi yun, Paul. Minahal kita kahit alam kong mangangalakal ka ng basura noon. Hindi ako nagdalawang isip na ibuo sa iyo yung pagmamahal ko. Kung totoong mahal mo ko, bakit iniwan mo ko, Isabel? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang patungkol kay Max? Ganyan bang pagmamahal na sinasabi mo, ha? Dahil ipapapatay ka ni Daddy. Binantaan niya ako na pag pinagpatuloy kang relasyon ko sa'yo, ipapapatay ka niya. Hindi ko kaya yun, Paul. Tumulo ang luha ni Paul at sumabog ang sama ng loob na matagal niya nang kinikimkim. Nung iniwan mo ko, Isabel, pinatay mo na rin ako. Kung wala lang akong 7 kapatid na bubuhayin noong mga panahon na yun, bumitaw na ako sa buhay. Ipinangako ko sa'yo na aahon ako. Hintayin mo lang, pero hindi ka naghintay. Patawarin mo ako, Paul. Hindi ko lang kayang mawala ka sa akin ng tuluyan. Simula pa dati, naniwala na ako sa'yo. Alam kong may mararating ka dahil nakita ko kung paano ka magpursige, kung paano ka nagsipag. Ayokong wakasan ni Daddy ang buhay mo, Paul, at mapunta sa wala lahat ng pinaghirapan mo. Pero ba't hindi mo ko hinanap nung namatay siya, Isabel? Nasa US ako noon, Paul. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik dito sa Pilipinas dahil naubos lahat ng pera namin kakapagamot kay Daddy. Gulong-gulo rin ang isip ko ng mga panahon na yun. Buntis ako, may sakit si Daddy, nalugi ang negosyo, baon kami sa utang. Kinailangan ko pang mga tulong sa ibang bansa para lang magkaroon akong pamasahe pa uwi. Nung nakauwi ako ng Pilipinas, pumunta ako sa bahay niyo pero wala na kayo doon. Lumipat na kayo. Kahit gusto kitang hanapin. Paano? Kung pati pambili ng pang-diaper ni Max, hindi ko alam kung saan ako hahagilap. Napaluhod si Isabel at umiyak ng umiyak. Naalala niya ang mga panahon na halos mamalimos na siya. May maibili lang ng gamot sa anak tuwing nagkakasakit ito. Lahat ng mga kamag-anak niya at mga kaibigan, tinalikuran sila. Hindi siya natiis ni Paul at niyakap niya ng mahigpit si Isabela. Sorry sa lahat ng mga nasabi ko, Isabela.
Patawarin mo ko kung wala ako sa tabi mo ng mga panahon na kailangan mo ko. Sambit ni Paul. Wala kang kasalanan, Paul. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo para sa amin. Dapat nung una pa lang tayong nagkita sa airport, sinabi ko na sa'yo yung tungkol kay Max pero natakot ako eh. Natakot ako na baka meron ka ng ibang pamilya. O kaya baka dahil sa matinding galit mo sa akin, kunin mo si Max. Paul, si Max lang ang meron ako eh. Siya ang tanging dahilan kung bakit sa mga panahong gustong-gusto ko nang sumuko, nagawa ko pa rin lumaban. Siya ang buhay ko, Paul. Naunawaan ko, Sabel. Ginawa mo lang ang tingin mong makakabuti sa inyong mag-ina. Pero, nandito na ako. Pangako ko sa'yo, hindi ko ilalayo sa'yo si Max. Aalagaan ko kayong dalawa. Ibibigay ko yung buhay na ipinapangarap kong ibigay sa'yo. Hinalikan ni Paul ang noo ni Isabel at niyakap siya ng mahigpit ng dalaga. Umiyak silang dalawa. Pag-uwi ni Isabel sa inuupahan niya, namumugto pa ang kaniyang mga mata. Sinalubong siya ni Wendell at ng boyfriend nitong si Richard. Mahimbing naman na natutulog si Max. Agad na niyakap ni Wendell si Isabel. Mars, sorry. Sinabi kong totoo kay Paul. Hindi ko na siya napigilan sa airport. Muntik niya na akong suntukin. Akala niya kabit ko si Richard. Halos maiyak-iyak si Wendell. Mars, tama na. Napaliwanag ko ng lahat kay Paul. Maayos na kami. Sa katunayan, nandyan siya sa labas. Pumasok si Paul at ngumiti kay Wendell at Richard. Pasensya na kung muntik na kitang masunto kanina. Salamat sa pag-aalaga mo sa mag-ina ko, Wendell. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Nakahinga naman ang maluwag si Wendell dahil sa nalaman niya. Hay, mabuti naman at ayos na kayo, Paul. Ingatan mo tong kaibigan ko. Simula nung mawala ka sa buhay niya, marami na siyang pinagdaanan na hindi biro. Kulang na lang magbenta ng kidney yan. Mabigay lang ang pangangailangan ni Max. Oo, Wendell. Aalagaan ko silang dalawa. Ituloy niyo na nga ang family reunion niyo. Aalis na kami ni Richard. Magde-date pa kami ng baby ko. Nako, nalulusaw na ang makeup ko sa inyo. Babay na! Nagpaalam si Wendell at Richard at naiwan naman si Paul at Isabella. Nakatitig lang sila kay Max na mahimbing pa rin ang pagtulog. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na ako ang daddy niya? Pag-aalala ni Paul habang nakatingin sa anak na si Max. Matalino namang bata si Max. Panahon na para malaman niya na hindi si Batman ang tunay niyang daddy. Napatawa si Paul. Sinabi mo na si Batman ang totoo niyang tatay? Oo, nanonood kasi kami ng TV nun sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Tapos bigla niya na lang na tinanong kung sino ang daddy niya. Dahil sa pagkataranta ko, si Batman ang naituro ko. Hindi ko naman nakalain na maniniwala siya eh. Sa tuwing nakikita niya si Batman sa TV o sa poster, tinatawag niya na daddy. Napangiti naman si Paul. May naisip siya kung paano niya sasabihin kay Max na siya ang daddy nito. Pwede naman ang totoo niyang daddy si Batman. Nagtaka si Isabel. Ano bang pinagsasabi mo, Paul? Bukas ng hapon, dalhin mo si Max sa hotel. Ha? Bakit? Basta. Kinabukasan, sumapit ang hapon at dinala ni Isabel si Max sa hotel. Nagulat siya dahil punong-puno ng mga Batman figures sa entrance pa lang ng hotel. Tuwang-tuwa naman si Max. Mama! Si Daddy! Si Daddy! Hindi naman mapalagay si Isabel sa pakulo ni Paul. Nakarating sila sa swimming pool area. Nandoon ang staff sa hotel at nakasuot sila ng Batman na mga maskara. Ano bang meron dito? Costume party? Tanong ni Isabella. Mama, ang daming daddy. Sino kaya sa kanilang tunay na daddy ko, Mama? Tanong ni Max. Dumating ang isang lalaki na nakasuot ng Batman costume. Sa porma pa lang ng katawan, alam na ni Isabel kung sinong nasa likod ng maskara. Anak,
Baka yun ang tunay na daddy mo. Turo ni Isabel kay Paul na naka-Batman costume. Halos sinihila na siya ni Max dahil sa sobrang excited nito. Mama, bilisan mo! Puntahan natin si daddy! Lumapit silang dalawa. Lumuhod si Paul sa harap ni Max at walang salitang lumalabas sa bibig niya pero tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha niya. Hinawakan ni Max ang maskara. Daddy? Bulong ni Max habang dahan-dahang tinatanggal ang maskara ni Paul. Nagulat siya nang makitang pamilyar na itsura. Manong, ikaw ang tunay na daddy ko? Tanong ni Max kay Paul. Ako nga, Max. Ako ang tunay na daddy mo, anak. Mahigpit na niyakap ni Max si Paul at umiyak ito. Daddy! Daddy! Napaiyak na rin ang lahat ng nasa swimming area. Sorry anak, kung ngayon mo lang nalaman na ako ang tunay na daddy mo ha. Sorry anak, dahil nung mga panahon na nahihirapan ka, wala ako sa tabi mo. Simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Aalagaan ka ni daddy, poprotektahan, at mamahalin hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko. Lalong naging mahigpit ang pagyakap ni Max sa daddy niya. Promise mo yan, daddy ah. Hindi mo na kami iiwan ni mama. Hindi na, Max. Pangako yan. Niyakap naman ni Isabel ang mag-ama niya. Pumalakpak ang lahat sa nasaksihan nila. Noong araw na yon, nagkaroon ng salo-salo sa hotel para ipagdiwang ang pagkabuo ng pamilya ni na Isabel, Paul at Max. Pagkalipas ng 3 buwan, inihatid na ni Paul at Max at Isabel sina Wendell at Richard sa airport. Ayan na Mars, natupad ng pangarap mong makapag-Australia. Naiiyak na sabi ni Isabel sa best friend niya. Oo nga Mars, huwag kang mag-alala. Imbitado kayo sa kasal namin doon. Kukunin kitang maid of honor at si Max naman ang ring bearer. Baka mauna pa kaming ikasal sa inyo, Wendell. Biro ni Paul. Oh sige, kung kayong mauunang ikakasal, ako ang maid of honor mo, Isabel ha? Oo naman Mars, nakareserve na sa iyong spot na yon. Hay, mamimiss kita Mars. Buti na lang nandyan si Paul. Hindi na ako mag-aalala kung may pamasahe ka ba o wala. Wala nang magte-text sa'yo ng pautang Mars. Biro ni Isabel sa kaibigan. Huwag kang mag-alala Mars, ako naman ang magte-text sa'yo ng ganun. Anytime Mars, kahit hindi mo pabayaran, okay lang. Niyakap ni Wendell si Isabella. Best friend talaga kita. Aalis na kami. Baka hindi na kami makaalis ni Richard kakadrama natin dito. Oh sige Mars, baka iwan na kayo ng eroplano. Bye Mars. Babush. Pagsakay ni na Isabel, Paul at Max sa sasakyan, iyak nang iyak si Isabella. Oh, tama na yan. Pupunta naman tayo ng Australia next month. Magkikita rin kayo ni Wendell. Nakangiting sabi ni Paul kay Isabella. Kasi, mimiss ko yun si Wendell. Alam mo ba, love, kung hindi dumating si Richard, pakakasalan ko sana yun eh. Natawa naman si Paul. Dapat pala, pasalamatan ko si Richard, kundi magiging misis ka ni Wendell. Ganun na nga. Huwag ka nang umiyak dyan. Baka pagsalosan ko na yung si Wendell niyan. Biro pa ni Paul. Ba't ka magsiselos eh? Mas type ka pa nun kesa sa akin. Humalakhak naman si Paul. Daddy, nagugutom na po ako. Sabi ni Max kay Paul. Dadan tayo ron sa paboritong Chinese restaurant ni mama mo. Ikaw talaga, love. Alam mo namang napapaiyak ako sa tuwing kumakain ng dumplings. Pamamagain mo talagang mata ko ngayong araw. Wala nang dahilan para umiyak pa, love. Kasama mo na kami ni Max. Hindi ka na mag-iisa. Gumiti lang si Isabel at pinisilang kamay ni Paul. Pagkatapos nilang kumain sa Chinese restaurant, bumalik sila ng hotel. Love, ba't ang dilim dito? Brownout ba? Hindi ba may generator naman tong hotel? Pagtataka ni Isabel habang nakakapit sa bisig ni Paul. Nakalimutan yatang magbayad ni Miss Lucy ng kuryente.
Ha? Imposible, no? Yun pa si Madam. Mas metikuloso pa nga siya sa'yo eh. Pagdating sa swimming pool area, bigla na lang may umilaw. May napakalaking banner na puno ng ilaw na nakalagay, ang Will You Marry Me? Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Pagkita niya kay Paul, nakaluhod dito hawak-hawak ang isang diamond ring. Love, ano to? Matagal na kitang hinintay, love. Ito yung pangarap ko. Simula nung araw na nakilala kita. Yung araw na nakita kita sa labas ng bahay niyo. Hinahabol ang aso niyong si Pochi. Sinabi ko na noon sa sarili ko na ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Ngayon nandito ka na sa harap ko, kasama si Max. Gusto kitang tanungin, Isabel Alegre, will you marry me? Tumalon si Max sa sobrang saya. Sabihin mo na, yes mama! Napangiti naman si Isabela. Yes love, papakasalan kita. Isinuot ni Paul ang singsing sa daliri ni Isabel at hinalikan nito ng napakadiin. Ang problema lang niyan, baka hindi ako magkasya sa wedding gown ko next year. Anong ibig mong sabihin? Parating na yung kapatid ni Max eh. May baby number 2 agad tayo? Gulat na tanong ni Paul. Oo love, sagot ni Isabela. Kaya naman pala kahit sa comedy, iyak ka ng iyak. May baby na naman tayo. Narinig mo yun, Max? Magiging kuya ka na. Yay! Hindi na tayo maghihintay ng next year, love. Next month, magpapakasal na tayo para siguradong kakasya ka pa sa wedding gown mo. Nagyakapan sina Isabel, Paul at Max. Masayang-masaya sa bagong kabanata ng kanilang mga buhay. Pagkalipas pa lang ng isang buwan, pagtapos mag-propose ni Paul, nagpakasal silang dalawa. Dinaluhan ito ng mga malalapit nilang kapamilya, kaibigan at kamag-anak. Nandoon si Wendell na kinalaunan ay ikinasal rin kay Richard sa Australia. Si Rosa na promote sa front desk at si Lucy na patuloy na nagsusupervise ng hotel. Pagkalipas ng ilang mga buwan, isinilang ni Isabel ang baby sister ni Max na si Isabela. Patuloy na naging masaya ang kanilang pamilya. Buo, kontento at nagmamahalan. Hindi naging madali ang kwentong pag-ibig ni Paul at Isabela. Lalo pa at langit at lupang siyang naging pagitan nilang dalawa. Dahil rito, nawala na parang bula si Isabel para protektahan ang buhay ni Paul. Ngunit sa paglayo niya, dala-dala niya ang bunga ng pagmamahalan nilang dalawa. Naging mahirap ang tinahak na daan ni Isabela bilang isang single mom, ngunit dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, kinaya niyang pagsubok ng buhay. Sa muli nilang pagkikita nila ni Paul, pinili ni Isabel na itago ang patungkol sa tunay niyang estado at ang patungkol sa pagiging tunay na ama ni Paul kay Max dahil na rin sa takot siyang mahusgahan. Ang gulong ng buhay ay umikot. Ang dating nasa taas ay nasa baba at ang dating nasa baba ay nasa taas. Ngunit sa kabila nito, hindi napigilan ang kanilang pagmamahalan. Tinanggap ni Paul ang nangyari kay Isabel at pinili naman ni Isabel na magtiwala kay Paul. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling estado. Mahirap man o mayaman, handa itong lumaban. At isa pa, ang tunay na pagmamahal ay hindi nanghuhusga. Lagi itong handang magpatawad, umunawa at tumanggap. Wakas. Bago ang lahat, shoutout nga po pala kay Ma'am Cel Sumampong, Miss Diana Agbayani at Ma'am Lorna Manalang. Maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.